Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama. Natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you po, Panginoon, sa araw na ito na patuloy niyo po kami na dinala dito, Panginoon, upang magbigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyong pangalan. Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso sa araw na ito na muli ka naming makatagpo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang pananambahan na ito at patuloy na ang presensya mo ang kumilos sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Sige, ngayon po, tayo po tayong lahat. Ayan. At ngayong umagang po ito, patuloy po nating papupurihan at aawitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, share ko lang din po. Sabi nga po sa mga awit, chapter 63, verse 1. Ulitin ko po, sabi nga po sa mga awit, chapter 63, verse 1. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ulitin ko po, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa ng tubig ang siyang lunas. Kaya ngayong umagang po ito, patuloy po nating imbitahan ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito. At hayaan po natin na siya lamang ang ating isipin ngayong umagang ito. Hayaan po natin na siya ang magbatid ng ating uhaw. Uhaw sa Kanya ngayong umagang ito. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hait
tagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, 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 at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. O Diyos, aming Ama, tunay nga na wala kang katulad, Panginoon.
Awitin man namin lahat ng awit sa mundo, Diyos. Ubusin man namin ang aming natitirang lakas. Gawin man namin lahat ng mga bagay na dapat naming gawin. Hindi ito papantay sa kadakilaan mo. Hindi ito papantay, Panginoon, sa kabutihan mo. At hindi ito magiging sapat, Panginoon, para pantayan yung ginawa mo sa amin, Panginoon. Kaya hayaan niyo po ang inyong mga anak na sumamba, magpuri, Panginoon. Awitan ka. Sambitin ang aming mga labi na wala kang katulad. Walang katulad ang isang tulad mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang pagmamahal mo, ang biyaya mo, ang habag mo, Panginoon. Ikaw mismo, O Diyos, nagiging sapat na, O Diyos. Nagiging sapat na sa buhay namin. Nagiging sapat na para kami ay makontento, Panginoon. Nagiging sapat na para maging dahilan upang sambahin ka namin, Panginoon. Upang ibalik namin sa iyong lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat. Dahil ganun ka kabuti sa buhay namin. Dahil ikaw unang nagmahal sa amin, Panginoon. Dahil ikaw nagbibigay ng dahilan, ng rason, Panginoon, para kami magpatuloy, Panginoon. Ano man ang aming pinagdaanan, ano man ang aming mga pagdadaanan pa, ano man ang dala ng aming mga puso ngayong umagang ito, Panginoon, ano ang bigatin, O Diyos, isinasantabi po namin ito, Panginoon. Inilalagay po namin ito, Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na maging empty vessel kami, Panginoon, at punuin niyo ng inyong pagmamahal ang aming mga buhay. Maging bukas ang aming isipan, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming tenga, Panginoon, para marinig ka, para makatagpo ka ngayong umagang ito, Panginoon. Ano man ang gawa ng kaaway, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Jesus, iwinawaksi po namin ito. Ikaw pong siyang mangunguna, ikaw pong siyang mamamahala, Panginoon, ikaw siyang magiging sentro ng lahat. At sobrang nananabig po kami, Panginoon, nakatagpuin ka, na patuloy, Panginoon, na maranasan ang pag-ibig mo, ang presensya mo ngayong umagang ito, Diyos Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, ang inyong plano, ang inyong kalooban ang siyang maganap. Mahal na mahal ka po namin. Sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat, parangal, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. Filipos 1, 9-11. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Growing together in Christ. Paglago. Kaya sa nakaraan po ay tinalakay po natin ang ano po yung tinalakay natin nakaraan? Ang tungkol po sa mga kaloob. Kumusta po ang paglago natin? Parang hindi tayo lumalago. Kasi yung puno, marami doon, pero sa harapan, bakante. Ayaw yata umupo sa unahan. Natatakot po ba kayo? Hindi naman. Ayan. Purihin po ang Panginoon at tingnan po natin ang Filipos. Chapter 2, verse 1. Ayan. Kunin po natin ang ating Biblia. Marami po tayong Biblia. Para isang salin lang yung ating binabasa
Ito po, luma na pong salin to eh. Yung bagong salin, medyo may kaiba ng pagkakasalin po sa Tagalog. Verse 1. Sabi po rito, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa nawa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay sa ating na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng karangalang ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa lupa, na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa panibagong linggo, Panginoon. Linggo na kung saan sama-sama ang iyong mga anak na nagpupuri, nagpapasalamat, nakikinig ng mabuting balita at sumasamba sa iyo. Amang banal, sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang mga salitang ito. Patuloy kang magturo sa bawat isa sa amin at maging daluyan ng katotohanan ang iyong abang lingkod. Purihin po, Ama, ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Paglago. Growing together. Paglagong sama-sama o spiritual growth. Kaya po nung nakaraan, ano pong bahagi natin? Napag-aralan po natin ang bawat bahaging kaloob ng Diyos upang gamitin para sa paglago, para lumago ang bawat isa at maparangalan po ang Diyos. Dito po sa ating binasa, ang sabi po dito, ay ito pong panahon na ito ay si Paul po ay namomroblema. Paul was concerned about the lack of harmony or disunity in the church. Bakit po? Mayroong nagtuturo ng mali. Because of the wrong doctrine or teaching brought by the false teacher. Mayroon pong pangangaral na mali. At doon po siya nababahala. He appealed to them on the basis of what they had as believers of Jesus Christ. Ano pong mayroon sa mga mananampalataya? We are connected in Christ. Kaya may growth, may paglago, growing together. At yun po ay dahil sa kaugnayan natin sa Diyos. And Psalm 133 verse 1, see how good and how pleasant it is
for brethren to dwell together in unity. Hindi po watak-watak, kundi nagkakaisa. 1 Corinthians 12 verse 13, for with one Spirit, iisa po ang banal na Espiritu na sumasa atin. We were all baptized into one body, whether Jews or Gentiles. Kaya lahat po ay na mananampalataya na nakaugnay sa ating Panginoong Hesus ay nabaptize ng Holy Spirit, whether slave or free, and have all been given to drink into one Spirit. Iisang Espiritu po mayroon tayo. Kaya kung mayroong pagtatalo-talo, baka yung Espiritu na yon ay kakaiba. Katulad na lang sa kwentuhan namin kagabi habang kami nasa patay, yung isa nating kapatid na pastor na siyang itinalaga roon ay bumalik yung dating pastor at kung ano-anong pinagsabi. See? Bakit? Sabi na, habang kung ano-anong pinagsasabi, si pastor na itinalaga, nakikinig lang. Pero itinuwid niya matapos yung nag-prayer lang yun kung ano-ano nang pinagsasabi ng ano. Kaya pagbaba niya, siya nagsalita at ikinorek niya. Kaya sinabi niya, bilang ako itinalaga ng Diyos, pagkatawag sa at ng kongregasyon, ikaw ngayon, pinapababa ka na namin sa pulpit. Totoo po yun. Bakit? Ibang espiritu na ang pumasok. With one mind, one spirit, one body po tayo. Ano po yung encouragement? What was Paul's encouragement o challenge o encouragement sa atin o sa Philippian church for being united in Christ? We are connected in Christ. At doon sa connection na yon, doon po tayo magsisimulang lumago. Ano po kaya yon? Na maaring ituro sa atin ni Apostol Pablo bilang tayo ay nakaugpong sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pong aral ang makukuha po natin diyan? Ang tanong po diyan, nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan, ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo? Nagkakaisa ba kayo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong? Patanong. Pero sa bagong salin po, kaya nga, yamang kayo'y may kasiglahan, o yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Kinukonclude po ng bagong salin kung ano yung kalalagayan ng tao sa Diyos. Kaya nga, therefore, yamang tinutukoy po sa bagong salin na mayroong kayong kasiglahan dahil ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Pero dito po sa lumang salin, nagbibigay, patanong, sinecheck po ni Pablo, mayroon na bang paglago ang buhay natin bilang mga mananampalataya? At yun po ang itinuturo ni Paul. Paul challenged us, or the church, to evaluate their faith, being united, being connected in Christ Jesus. I-evaluate po natin. Ako ba sa pagdalo ko, ako ba ay lumalago? Kung titignan po natin ang verse 1, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Amen po ba? Wow. Parang sa iba, Lord, hindi ako maka-amen. Walang sigla yung buhay ko. Nagbibigay. Yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Hesus, tayo ngayon ay may kagalakan. Dumating man ang problema, sandali lang yan. Bakit? Yung karunungan na yon na mula sa Diyos, yung kagalakan na yon ay nasa sa atin na sapagkat tayo ay united. Tayo ay connected sa ating Panginoong Hesukristo. Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Kung lagi tayong balisa, i-check po natin, i-evaluate natin. Lord,
Yung bang pagpunta ko sa church, ito ay kagalakan ko. Yung bang pagsamba ko ay ito ay hinahanap ko tuwing linggo na ako ay nananabik na hanapin ang presensya mo. Evaluate. Yaman. Kaya nga, sabi naman dito sa isang salin, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo, mayroong kagandahang loob at malasakit sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Tingnan po natin si Paul. Nasaan po siya? Nasa bilangguan. Pero ini-encourage niya ang mga mananampalataya sa Pilipos na yung buhay na yun na nakaugnay kay Kristo, maging masaya. Magalak kayo dahil sa Panginoon. Ay yung iba po, nagagalak pag maraming tinatangkilik. Yung tinatangkilik po natin ay blessing galing sa Diyos. Kaya tayo nagpupuri sa Diyos dahil may tinanggap tayo. Pero yung tinanggap natin iyon ay para gamitin naman sa buhay po ng ibang tao. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig. At magkaisa kayo sa puso't diwa. Pagkakaisa. Be united in Christ Jesus. At yun po yung paglago natin. Hindi po mananatili tayo na hindi tayo lalago, kundi binigyan tayo ng iba't ibang kaloob para gamitin ng Diyos upang tayo po ay lumago. I-check nga po natin. Doon po sa sinasabi, nagbibigay po ba sa atin yung sigla, yung pagkakaisa, yung hangarin na tumulong sa ibang tao? Amen po ba ron? Pahina ng pahina. Ayaw ko nang tumulong. Kasi mauubusan ako. Napakaganda po at napakasarap tumulong po sa ibang tao. Lalo na po kung sige, hati na lang tayo. Mayroon akong ganito, pero hati tayo. May sakripisyo. Madali pong tumulong ang mayroon. At yung mayroon nga, ayaw tumulong. Bakit? Mauubusan, mababawasan yung malaking halaga. At gusto nila yung malaking, yung mayroon sila, gusto pa nila ng marami. Marami pong ganyan. Lalo na po ang mga naglilingkod. Sa amin po, pinagbibili ng politiko yung lupa sa probinsya. Dahil binenta nung kabila, kasi sabi, may ipit yung sa atin, wala tayong dadaanan. Benta na lang yan. Hanggang ngayon, wala pang bayad. Yun pong, yung pulo ng Kagbaliti, ganun pong nangyari. Nag-extend sa lugar namin sa may Pulilyo, ganun po nangyari. Karamihan pa rin po, hindi bayad. Mga politikong sobrang hangad sa kayamanan. Pero ang mga anak ng Diyos, handang tumulong. Amen po ba? Amen. Handa nating abutin ang ating kapwa sapagkat naghahari ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. At yun po yung kayamanan na mayroon tayo. Yung mahalin, abutin po ang bawat isa. Ano po yung challenge na yun ni Paul dito? Letter A, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig. Magkaisa kayo sa puso't diwa. Why? Bakit po? Bakit kailangan natin gawin na abutin yung mga tao? Yung mga vlogger, bakit po nila ginagawa yon?
Nakikita po, sino pong nanonood ng mga ganon? Ano bang tawag doon sa content na yon? Ang dami po na namimigay. Bakit sila namimigay? Kasi meron silang dumarating. Kung hindi sila mamimigay, wala na darating sa kanila. Kasi ang content nila, yung mamigay sila doon sa mga nangangailangan. At kaya naog si Jesus Christ kasi may pangangailangan din tayo. Ibinigay din niya yung kanyang buhay para tayo abutin. Bakit? May pangangailangan tayo. Hindi lamang po yung physical na pangangailangan, kundi dito pinapakita ni Pablo yung kahalagahan ng buhay. Lumago kayo. It's a challenge. Evaluate ourselves. Nasaan na tayo sa buhay pananampalataya? Nagagalak ba tayo na sama-samang sumamba? O napipilitan lang tayo? Evaluate po natin. Suriin po natin. Sukatin natin yung ating buhay. Kung tayo nga ba ay lumalago. May pagkakaisa ba kayo sa puso't diwa? Bilang mga mananampalataya. Ano kaya yung pagkakaisa? Bakit kailangan tayong magkaisa? We are united in Christ Jesus. United po tayo. We are connected. Kaya nga nanaog siya ay upang ma-connect yung naputol na yon na relasyon ng tao sa Diyos. We have fellowship with the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nasa atin, nasa sa Kanya rin yan. At kung nasaktan yan, nasasaktan ang Diyos. We are children of God. Kaya hindi tayo gumagawa ng ikasasakit ng damdamin ng kapwa natin sapagkat ang banal na espiritu ay nalulungkot, na tumatangis dahil iisang espiritu mayroon tayo. We are children of God. Amen, Baron? Amen. Number 2. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Exercise the faith. Marami pong nagsasabi na may pananampalataya. Pero nakikita ba sa buhay ng tao na yon? Sabi po diyan, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa iyong sarili. Huwag po nating hahayaan. Sabi po rito sa salin na ito, ganun din po. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang. Puro kabutihan. Huwag kayong gagawa. Ito po ay pinahayag ni Pablo na yung pananampalataya natin ay palaguin natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ngayon po, maraming gumagawa ng mabuti. Bakit? Sagot. Ano pong sagot? Panahon ng election. Tama po ba? Bigay dito, bigay doon. Kamay dito, kamay doon. Kaya kilala na niyo si Mayor. Nakilala po niyo si Mayor? Ang daming pangako ni Mayor. Hindi po si Mayor malapitan. Si Mayor Jose. Parang pinapakita lang doon na ganito yung trabaho ng mga politiko.
gawa ng mabuti para kilalanin, maiboto. Pero ang mga anak ng Diyos, gumagawa ng anumang kabutihan, hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamayabang dahil ang Diyos ang siya nag-ahari sa atin. Amen po? Palapakan po natin ng Diyos. Amen. Kaya mayroong pagbabago ang buhay natin. May nakita akong puno na gusto ko nang ilipat. Gano'n nakataas. Pero yung puno niya, mataas na mataas. Walang sanga. Sabi ko, putulin ko kaya rito. Para ano siya, huwag siyang tumaas ang mapakinabangan siya. Dito pa lang sa ibaba, may pakinabang na siya. Hindi, nandun na sa taas. Kaya, hindi ko alam kung paano ko siya pabababain kasi sobrang taas na. Kaya, huwag po tayo magmataas. Maaring na-bless tayo ng maraming bagay. Meron ako nabasa kahapon. Huwag kang magmalaki. Ano ba yun? Kung ang sasakyan mo ay maganda. Samantalang ako maaaring bisikleta. Pagdating ng araw, iisa ang patutunguhan natin. Sasakay tayo sa iisang lalagyan sa Ataol. Nabasa niyo, hindi ko matandaan ko ano yun, parang ganon. Yung Ataol. Maaaring maganda ang iyong bahay. Sa ngayon, ako'y nakatira sa barong-barong. Pero pagdating ng araw, iisang tirahan, mayroon tayo. Ang libingan. See? Kaya yung pagpapakumbaba na yon ay mahalaga. Dahil, yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Gustong makita sa buhay natin ang pagpapakumbabang yun. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang iyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Amen. Romans 12 verse 16, be harmonious in your thought toward one another. Do not think highly of yourself, but associate with men in low position. Do not think you are a wise man. Huwag na tayo magmagaling. Ang magaling lang po ay ang Diyos. Sinalin lang yung, kumbaga, nabigyan lang, nabiyayaan lang po tayo ng karunungan ng Diyos. At angat po ang mga Kristiyano. Amen po ba ron? Tungkol sa wisdom. Nararanasan po niyo yun? Tungkol sa wisdom. Pagkaunawa o higit pa doon sa understanding yung wisdom na yon. Angat po tayo mga Kristiyano. Amen po? Amen. Totoo po yan, nararanasan ko. Dahil ako'y humaharap sa mga usapin. At itinuturo ng Holy Spirit. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Kaya po tayo nag-aaral. Kaya po tayo may pinapasagutan. Santiago, ang sagot. Ano ang unang aralin tungkol po kay Santiago? Sino siya? Tinuro po roon. Ano ang sentro ng aralin ng Santiago? Ayan. Tapos, lesson 3, ano ang pagkakaiba ng tukso at pagsubok? O nga, no? Nung mabasa ko yon, o nga, no? Paano kaya ipapaliwanag? Ano yung tukso? Ano yung pagsubok? Nandito po yon. Lalago po tayo sa buhay. Tingnan, kaya ito po, yung pinapakita diyan isang puno. Whatever happens, conduct yourself in the manner worthy of the gospel of Christ. Kaya ang manuscript po natin o ang guide po natin ay ang salita ng Diyos. Romans 12 verse 10, be devoted to one another and brotherly love, in the manner of honor, put other above
yourselves. Pahalagahan po natin ang iba, higit sa ating sarili. Para naman ang hirap nun, pastor. Parang ang hirap, ano? Kasi papahalagahan mo yung iba. Paano yon? Hayaan po natin na maranasan natin yung pagpapakumbabang iyon. Na sa halip na ikaw ang itaas, hayaan mong itaas. Ang Diyos ang magtaas sa atin. Hindi po tayo ang sarili natin, kundi ang Diyos. 1 Peter 3, verse 8, finally, all of you should be of one mind, having compassion on one another. Love as brothers, be merciful, be courteous. Do not pay back evil for evil or insult for insult, but on the contrary, blessing. Sa halip pa lang, gantihan natin ang masama o i-curse natin, ay i-bless natin. I declare blessing. Amen. Meron po ako nakausap. At ngayon ko lang narinig. Minsan ko lang narinig yon. Sabi nung kausap ko, meron siyang pautang na 2 sakong bigas. Ay PWD yun. Dineliver niya, binaba niya, hindi nagbayad. Paulit-ulit na sinisingil, hindi nagbayad. Hanggang nung kausap ko, sabi niya, Pastor, ano kayang gawin ko? Pag-pray ko na yan, sabi niya. Pagpe-pray ko ng araw-araw, ipapagpag ko pa yung aking paa para i-curse siya. Sabi ko, may relihiyon pala na nagtuturo ng ganon. Sa halip na blessing, ang ipanalangin mo para makabayad, ay ipapanalangin. Sabi niya, ipapagpanatan niya at sasabihin pa sa mga kapatid niya sa pananampalataya na tulungan siyang ipanalangin at ipagpag yung paa. Mangyayari daw, sabi noon. Sabi ko, huwag. Ipag-pray mo na pagpalain ng Diyos para bayaran ka, makuha mo yung bayad doon sa pinautang mong yan. Sabi naman niya, hindi ko po gagawin, Pastor. Kaya lang naiisip ko, pag talaga hindi nagbayad, may pagbabanta talaga. Sabi ko, may ganun palang relihiyon. Narinig na po ba ninyo yung ganon? Ngayon lang ako nakarinig ng ganon. Pero sa atin, wala pong ganon. Kung hindi makabayad, blessing. Ito po, marami po akong encounter na meron naman akong encounter ko lang ng Webes. Binigyan ng CFA, mag-file ka na. Hindi po taga rito barangay, ibang barangay. Pero nakausap ko. May pautang siyang kulang-kulang 60,000. Nang pumunta ng city, nag-file, pumunta po ng PAW, i-produce mo ito. Nang binasa ko kompleto, ang kulang na lang pera. Sabi niya. Sabi ko, pwede mo namang i-charge sa kanya yung utang na yan, yung gastos mo lahat. Pero sabi niya, sa hirap ng pagdadaanan ko, ayaw ko nang i-file itong bahala ng Lord. May sakripisyo po ang buhay. Maaring hindi siya katulad natin, pero sa hirap ng pagdadaanan niya, pagsasampa ng kaso, sabi niya, iniisip ko, Pastor, hindi ko na ituloy. Hayaan ko na lang ang Lord. Makikita natin ang puso ng tao. May sakripisyo na gagawin. Ine-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Bahala na ang Diyos. Meron nag-away, hindi nagbayad ng kuryente, tubig. Sabi nung matanda, okay na. Kaysa habulin ko pa yan. Hindi naman nagre-report dito. Dismiss.
Marami pong bagay na makikita natin. Mayroon namang nagtatalo, pero nung maliwanagan, sorry po. Sorry po. Ano po yan ha, teacher? Mag-asawang teacher. Kwento ko lang po. Dahil may oras pa naman. May relo pala ko rito. Si teacher na mag-asawa dito, ordinaryong mamayan, nagtatrabaho dito. Ito ay nagpupokpok kasi si MP, may ginagawa, naglalagari, o nagkakat ng tiles, maingay. Ito naman, parinig ng parinig. Parinig. Nung ito yung magtrabaho, ay wala, dito muna. Nagparinig yon, inayos niya. Lumipat siya para hindi masyado maingay. Birthday yan ito. Sinugod naman ito. Huwag po kayo maingay. Hindi natin alam kung yung pagdi-deliver ba ng salita na yon ay nasaktan sila, nanahimik. Nung sila ang gumawa, nagsandal ng mga materyales dito sa may gilid nila, pinagwawasak, pinagtutulak, nagdemanda ito. See? Nung magdemanda, nagkasundo. Pangalawang ulit, gumawa na naman ito dito, nagalit na naman to, di nagkasundo. Pangalawang demanda po yan. Hinalukay ko ang problema. Ano ba yung problema ninyo? Kasi nagkasundo na kayo nung una. Ito na naman. Nagsalita ito. Kasi po, nung una po, parinig ng parinig, wala po akong ginagawa. Sa bawat demanda po, kasi ito ang nagdidemanda, ito nagka-counter lang. Ang bawat demanda po niya, sinasagot ko lang. Hindi naman ako nangunguna. Iniingatan ko nga. Kaya lang, dahil sa parinig, sa masasakit na salita, nagdamdam. Sabi ko sa kanila, maaring maganda po ang intention nyo na sabihan ito, na may inuman ay manahimik naman. Karaoke. Yung lalaki, wala doon tuwing itong babae ang siyang kumakausap. Pero paano po i-deliver yung pananalita doon? Nagsakit, nabigyan ng sakit. Kaya nung maunawaan ni teacher na lalaki, sabi niya rito, sorry kasi wala ako nung pangyayari na yun. Sinasabi lang sa akin ni Mrs. Kung iba yung i-deliver sa kanya, eto naman, Mrs. din ang nandoon. Kung iba yung i-deliver kay Mr., doon nagkagulo. Kaya nag-sorry ito, sorry. Nagyakapan sila. Close na itong kaso na ito. Ano pong sinasabi? Exercise yung faith. Iniisip ko, mga guro kayo. Sabi dito, mga guro pa naman kayo, mga sinungaling. Kita mo yung pananalita nito. Bakit? Parehas nasaktan. Nagdidemanda. Pero nung maliwanagan, sorry. Ito, nung mag-sorry ito, lumapit ito rito, niyakap nito. Parehas pong lalaki yun, hindi po babae. Parehas lalaki. Nagkapa. Hindi na po namin itutuloy ang kaso. Close na yan. See? Bakit? Yung puso po natin, pag nasaktan, exercise our faith. Mga Kristiyano tayo, madaling masaktan. Pero magkaroon tayo ng reconciliation. Paano natin ilalapit yung buhay natin sa ating kapwa mananampalataya? Exercise our faith. At doon makikita natin yung paglago natin. Why? We are connected in Christ Jesus. Hindi po tayo gusto lang nating bumait, pero hindi natin magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Marami pong tao ang gustong bumait, ngunit hindi magawa. Wala ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan ay ang paghahari ng Diyos. Do not pay evil for evil or insult for insult, but on the contrary, blessing. Amen. Bless mo na. Kung hindi nagbabayad, bigay mo na yan. Kung hindi na, kakulangan sa halaga ng pangangailangan mo.
Pero kung 100,000, 200,000, ikorte mo na yan. Sayang naman. Pero tandaan natin, maraming gastusin pag nagkaso ka na. Maabala lahat. It's exercise. Kung hindi naman ipaghihirap mo, okay na yan. Bahala na ang Lord. Kaya sabi nung isang bahala na si Lord. Sabi nung may pautang na kulang-kulang 60,000. Bahala na ang Lord. Paano kung nangako, kalahating milyon ang utang? Hindi po nyo alam. May kalahating milyon. May 3 milyon sa barangay. Pagpasa Diyos pa ba? Hindi. Sa korte. Yun po yung challenge sa atin. Exercise kung ano yung pananampalataya natin. Sinong kaaway natin? Sinong laging may puna sa atin? Yung malayo o yung malapit? Yung kapitbahay mo. Laging may puna yan. Kaya pagising mo sa umaga, ipagwalis mo na siya ng harapan ng bahay. Dakutin mo na yung tae ng aso. Sigurado mamahalin ka nun. Tama po ba? O malaki ang tama nyo? Para, ano pa sabi? Nagbibigay ba ng kagalakan? Naiinis nga yung kapitbahay mo. Number 3. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan. Yung pangatlong point ko, imitate. Sabi ko, pag yung una, ano yung una? Evaluate, exercise. Pagdating ko sa imitate, parang nawala na yung letter E. Hanapin ko yung letter E. At yan po yung lumabas. Emulate. Ang meaning, imitate the humility of Christ Jesus. Amen. Kaya sabi po rito, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya, imitate or emulate. Naway magkaroon kayo. Sabi po diyan. Naway magkaroon kayo. Yan yung prayer niya. Ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kaya isang prayer na naghahayag, maging katulad nawa kayo ni Kristo. Yung kaisipan na yon, sana yung kaisipan ng ating Panginoon. Kaya emulate o imitate. Then verse 6, kahit taglay, hinubad niya yung pagiging Diyos. Bakit po? Ano po ang dahilan? Para abutin tayo. Hinubad niya ang pagiging Diyos upang maging tao, abutin tayo at mapatawad tayo sa kasalanan. Nagpakumbaba ang ating Panginoon. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ano po yung huhubarin natin? Hinubad niya ang pagiging Diyos para abutin tayo. Walang makasalanan na pupunta sa langit. Ano po yung huhubarin? Kasalanan. Kaya po tayo nangangaral upang maunawaan natin na
Ang kasalanan ang naging dahilan bakit hindi makapunta ang tao sa langit. Kaya siyang nanaog para ayusin ang problema at hubarin yung kasalanan ng tao para makapunta sa kalangitan. Walang makasalanan na pupunta po sa kalangitan. Kaya hinubad. Kung ang Diyos ay gumawa ng hakbang para abutin tayo, sana ganon din ang buhay natin. Lumago tayo sa ating pananampalataya, maunawaan natin ang kamatayan ni Jesus Christ ang naging daan para tayo makapunta roon. Pinaging banal tayo ng Diyos upang makarating tayo sa kahariang inihanda niya. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Amen. At dahil po doon, ayun, ang lahat, may nabasa ako rito, verse 10, tingnan po natin. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Okay? Pagsamba. Kaya yung kamatayan ni Jesus Christ ay pagtatagumpay sa lahat upang sumamba tayo sa Diyos. At sabi po sa verse 11, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang ending ng buhay natin is to glorify God. Kaya po tayo hinahanapan. Nagbibigay ba sa inyo? Lumalago ba tayo? Para yung buhay natin ngayon, pagdating ng takdang panahon, magbigay ng kapurihan, ng karangalan sa ating Diyos. Hindi po basta tayo nandito at wala lang. Ang layunin talaga po natin para maparangalan ang Diyos. Sa buhay na mayroon tayo, maparangalan ang Diyos. Ayun po yung ending ng buhay natin. Hindi yung pagpatay na tayo, katulad nung may pinuntahan po kaming patay, hindi namin alam. May nakasulat pa, Iglesia ni Cristo. Hindi na ako makaimik kung mangangaral ba ako o ano. May pumapasok na mga iglesia. Minsan po nangaral ako sa iglesia, sa patay. May binabantayan pala ako ng ano nila, yung pastor nila. Kaya nakatutok lang ako sa Biblia. Wala akong binabang. Kung ano yung laman ng Biblia, yun lang sinasabi ko. Yung pagliligtas ng Diyos. Sana nabuksan din ang kanilang isipan. Kaya ang ending ng buhay natin is to glorify God. At dito po tayo magtatapos. Paul challenged us to evaluate the faith we have in Christ Jesus. Exercise that faith to grow and emulate humility of Christ for God's glory. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin. Salamat po. Turuan mo po kami at turuan na lumago, Panginoon. At ang salita mo, O Diyos, ang siyang maging kaagapay namin, gabay namin, Panginoon, sa aming paglago. Turuan mo po kami na patuloy na ma-exercise, Panginoon, yung pananampalataya. Palakasin mo po kami sa anumang kahinaan na mayroon po kami. At ikaw po, O Diyos, ang maparangalan namin pagdating po ng araw. Salamat po sa salitang ito. In Jesus' name. Amen. Filipos 2, verse 12 to 13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo
upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Amang banal, tunay po, O Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Panahon na naman, Panginoon, ng eleksyon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang bawat tumatakbo, Panginoon, sa baranggayan. Humihingi kami ng karunungan, O dakilang Diyos. Hindi lamang po basta kilala namin. Hindi lamang po, Panginoon, ito ay sikat. Hindi lamang po dahil siya ay maraming pera. Kundi, Panginoon, malagay ang tunay na pinili mo, O Diyos. At yung pipiliin namin, mailagay din sa aming puso, Panginoon. Ngayon pa lang, O dakilang Diyos, dinadalangin po namin na ang panahon ng registration, Panginoon, sa COMELEC, in Jesus' name. O Diyos, ay maging matagumpay, Panginoon, walang anumang problema na maranasan. Maging ang COMELEC, Panginoon, ay maging patas sa kanila pong mga pasyang gagawin, Panginoon. In Jesus' name. Nalulungkot po kami, Panginoon, sa sitwasyon, sa politika ng bansang ito, Panginoon. Ngunit, O Diyos, kami nananampalataya. Mayroon kaming dakilang Diyos na handang gumanap, Panginoon. Gumawa, O Diyos. At Diyos na maghahari sa aming buhay. Upang mahayag, Panginoon, ang katwiran, ang totoo, Panginoon. Hindi po yung kasinungalingan. Ama, sawa na po kami sa mga pangako. Ang nais namin, Panginoon, ay tunay na lingkod bayan ang ilalagay mo, Panginoon. Turuan mo po ang bawat isa na maging kabahagi, Panginoon, ng pagbabago ng barangay, Panginoon, hanggang sa mabago ang aming bansa. Samahan mo po ang iyong iglesyang tinubos ng iyong banal na dugo. Gamitin mo kami, Panginoon, na huwaran, Panginoon, O Diyos, ng katulad ng Panginoong Yesus, na hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay nag-anyong alipin, nanahan, at hanggang sa kamatayan, upang kami, Panginoon, ay kanyang ipaglaban. Ama, salamat, O dakilang Diyos. Patuloy mo po kaming turuan, Panginoon, O Diyos, upang kami lumago. Samahan kami, O Diyos, at ang paglagong iyon ay makita po sa amin habang hinihintay namin ang araw na iyon sa iyong muling pagbabalik. Ama, nandito po, Panginoon, ang bawat isa. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. I-bless mo po ito, O Diyos. I-bless mo po, O Diyos, ang bawat sambahayan. Ang mga nawalan ng trabaho, Panginoon, tinataas po namin sa iyo. Ang mga dumaranas sa karamdaman, ang panalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan ay maranasan po nila. Amang banal, salamat po, O Diyos, sa may mga trabaho, pagpalain mo po ang kanilang mga hanap buhay. Ang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, in Jesus' name. Ang blessing mo, O Diyos, ay patuloy na dumaloy upang maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Ama. Patuloy, O Diyos, na ang bawat pamilya ay patatagin, Panginoon, sa pananampalataya. Ano man pong problema na nararanasan, in Jesus' name, ikaw po, O Diyos, ang kasagutan. Salamat po. Salamat, O dakilang Diyos, sa buhay ng bawat isa na nakasama namin sa patuloy na pagsamba, patuloy na ang pangunguna mo, ang hiling po namin. At sa aming pag-uwi, ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay tanggapin po nating lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Pinakamalakas na palakpak ng ating Diyos na buhay ay yung mas sumalakas pa po. Amen. You deserve ng Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po natin papurihan natin Panginoon. Halina't sama-sama. Palakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay,
itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalipang ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama, natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Awitan natin ang Panginoon. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon Diyos, na ikaw lang po, Panginoon Diyos, ang nararapat na po.